Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa bago nating kwentong katatakutan? Si Damian ay isang single na ama ng kambal na sina Miko at Marco. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang manatili sa Maynila kasama si Miko, habang naiwan naman si Marco sa pangangalaga ng kanyang mga lolo at lola, sina Ambo at Feliza, sa probinsya ng San Ignacio. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Miko na may malayang kalooban, mahilig sa barkada at hindi sanay sa mahirap na pamumuhay. Samantalang si Marco ay lumaking masunurin, matiyaga, at may malasakit sa kanyang pamilya at lupang sinilangan. Nang magdesisyong bumalik si Damian sa San Ignacio, hindi niya alam na ang pagbabalik nilang mag-ama ay muling gigising sa madilim na lihim ng kanilang lahi. Ang kanilang pamilya ay may dugong aswang, isang sumpang matagal ng pilit tinatakasan ng kanilang angkan. Ngunit sa bawat henerasyon, may isang ipinapanganak na magiging tagapagmana ng kanilang lahi. Ngayon, hindi lamang isa kundi ang kambal mismo ang napili ng kanilang lahi upang ipagpatuloy ang madilim na tradisyon. Sa pagbabalik nila sa bayan, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Marco, mga panaginip na tila totoong-totoo, mga anino sa dilim, at isang tawag na hindi niya may paliwanag. Samantala, si Miko naman ay nagsimulang makaranas ng hindi may paliwanag na gutom at kakaibang lakas na lumalakas sa bawat araw. Dito rin nila nakilala si Annabelle, isang magandang dalaga na siyang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kambal. Palihim na iniibig siya ni Marco, ngunit si Miko ay walang pakundangang ipinapakita ang kanyang interes dito. Ngunit higit pa sa selos at pagmamahal, may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi maaring magsama sina Annabelle at ang kambal, ang matagal ng alitan ng kanilang mga pamilya. Ang pamilya ni Annabelle ay matagal nang nagbabantay laban sa lahi ng mga aswang, at ngayon ay malapit na nilang matuklasan ang tunay na katauhan ni Miko at Marco. Habang unti-unting nabubunyag ang lihim ng kanilang pamilya, isang madugong labanan ang hindi maiiwasan. Tatanggapin ba ng kambal ang kanilang madilim na kapalaran, o lalabanan nila ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat? At sino ang pipiliin ni Annabelle sa pagitan ng magkapatid na may parehong itinadhanang madilim na kinabukasan? Sa San Ignacio, hindi lang dugo ang nag-ugnay sa pamilya, kung minsan, ito rin ang nagiging sanhi ng pagkawasak ng lahat. Panimula ng kwento, ang pagbabalik sa San Ignacio. Dahan-dahang bumabaybay ang lumang jeep sa maputik na kalsadang papasok sa bayan ng San Ignacio. Sa loob nito, tahimik na nakaupo si Damian, ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Miko, at ang ilan pang pasahero na pawang pamilyar sa isa't isa. Mula sa kanyang kinaupuan, mataman niyang pinagmamasdan ang labas, ang malalawak na palayan, ang makakapal na puno ng nyog, at ang madilim na kakahuyan na tila may itinatagong lihim sa likod ng mga anino nito. "Malapit na tayo, pa?" tanong ni Miko na halatang nayinip. Hindi ito sanay sa mahahabang biyahe, lalo pa sa ganitong klaseng lugar na malayo sa ingay at liwanag ng Maynila. Tumango si Damian at muling binalingan ang daan. "Malapit na, anak. Pasensya ka na kung hindi mo gusto rito. Pero ito ang tahanan natin." Napabuntong hininga si Miko at tumingin sa labas. Wala siyang ideya kung anong klase ng buhay ang naghihintay sa kanya sa bayan ng San Ignacio. Para sa kanya, ang probinsya ay isang lugar ng pagkabagot, isang uri ng kulungan kung saan mawawala ang kanyang malayang pamumuhay sa lungsod. Hindi niya alam na higit pa roon ang dahilan kung bakit sila bumalik. Pagdating nila sa lumang bahay ng pamilya, sinalubong sila ng kanyang lolo Ambo at lola Feliza. Matatanda na ang mga ito, ngunit makikita pa rin ang sigla sa kanilang mga mata. Sa tabi ng matanda, nakatayo ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang kakambal na si Marco. Halos magkapareho sila ng mukha, ngunit hindi may kakaila ang kaibahan nila. Mas maitim ng kaunti si Marco, sanay sa araw at sa trabaho sa bukid. Tahimik ito, kabaligtaran ng kanyang presensyang palaging maingay at puno ng pangungutya. "Welcome home," maikling bati ni Marco. Ngumiti si Miko, ngunit may bahid ng pag-alinlangan. "Oy, home daw." Napansin ito ni Damian, ngunit hindi na lamang nagsalita. May mas malalalim pa siyang alalahanin. Ang kanyang pagbabalik sa San Ignacio ay hindi lang para muling mabuo ang pamilya nila, kundi para takasan ang isang pangamba na matagal nang bumabagabag sa kanya, ang sumpa ng kanilang dugo. Sa paglipas ng unang gabi nila sa bayan, nagising si Miko sa isang kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Para itong mababang ungol, malalim, puno ng sakit at gutom. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nakita niya ang isang anino sa kakahuyan. Mabilis itong gumalaw,
ngunit malinaw niyang nakita ang dalawang mapupulang mata na nakatingin direkta sa kanya. Nang lumingon siya sa kanyang kambal, nakita niyang gising na rin ito. Ngunit hindi ito natatakot, bagkus, nakatitig lang ito sa labas, parang naunawaan kung ano ang nakikita niya. Magsasalita na sana si Miko nang biglang humawak sa kanyang balikat ang kanilang ama. Matulog na kayo, mahigpit na utos ni Damian, ngunit may bahid ng kaba ang kanyang tinig. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Miko. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mali. May isang bagay na hindi sinasabi sa kanila. At alam niyang may kinalaman ito sa kanilang dugo. Malamig ang simoy ng hangin nang sumapit ang madaling araw sa San Ignacio. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na si Marco. Tulad ng dati, maaga siyang bumangon upang tumulong sa kanyang lolo, Ambo, sa maliit nilang sakahan. Habang naglalakad sa bakuran, napansin niyang nakatayo si Miko sa may balkonahe, mukhang hindi pa natutulog. "Anong ginagawa mo diyan?" tanong ni Marco habang inilalagay sa balikat ang nakatuping banig na dala. Hindi agad sumagot si Miko. Nakatingin lang ito sa malayo, tila may malalim na iniisip. "May nakita ka bang kung ano kagabi?" Napakunot ang noo ni Marco. "Anong nakita?" Tumingin si Miko sa kanya, halatang nag-alangan kung dapat ba niyang sabihin ang nakita niya. "May anino akong nakita kagabi, malaki. May pula itong mata." Napayuko si Marco at marahang tumango. "Sanay na ako sa mga ganyan dito." "Anong ibig mong sabihin?" Hindi napigilan ni Miko ang pagtaas ng boses. Bago pa siya sagutin ni Marco, lumabas mula sa bahay si Damian. Napansin nitong tila may tensyon sa pagitan ng kambal. "Bumalik kayo sa loob. Maaga pa." Tiningnan ni Miko ang kanyang ama. Sa tingin nito, hindi lang ito basta utos, para bang may takot sa kanyang tinig. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sa buong araw, inaliw ni Miko ang sarili sa paggala sa paligid ng bayan. Malayo ito sa nakasanayan niyang buhay sa Maynila, walang ingay ng sasakyan, walang ilaw ng lungsod, at higit sa lahat, walang internet. Habang naglalakad, napansin niyang maraming mata ang nakamasid sa kanya. Marami ang bumubulong-bulong, at may ilan pang tila iniwasan siya. Pakiramdam niya, hindi lang dahil bago siya sa lugar, para bang may kung anong bumabalot na misteryo sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa isang sulok ng bayan, napansin niya ang isang maliit na tindahan. Naroon ang isang magandang dalaga na abala sa pagsasaayos ng paninda. Napangiti si Miko. Si Annabel. Matagal niya nang naririnig ang pangala. Sa pag-uwi ng kambal mula sa bayan, hindi maalis sa isip ni Miko ang sinabi ni Annabel at ng matandang lalaki. Mga anak ng demonyo. Ano ang ibig sabihin noon? At bakit tila may iniwasang sagutin si Marco? Habang naglalakad sila pauwi, hindi na nakapagpigil si Miko. "Marco, ano bang meron dito?" tanong niya, diretsong nakatingin sa kanyang kakambal. Hindi agad sumagot si Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad, tila iniisip kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ng kapatid. Pero nang hindi na nakatiis si Miko, hinawakan niya ito sa braso. "Hoy, Marco, huwag mo akong dedmahin. Ano bang nangyayari rito?" Napabuntong hininga si Marco at humarap sa kanya. "Hindi mo pa dapat malaman." Napailing si Miko. "Ano na namang kalokohan to? Ano to, drama? Para kang si Papa. Hindi mo pa dapat malaman, hindi mo pa dapat malaman. Tangina, wala na ba kayong ibang sagot? Kung ayaw mong malaman, huwag kang magtanong." Napalakas ang pagtawa ni Miko. "Aba, nagmamagaling ka na ngayon? Ang problema kasi sa'yo, akala mo dahil ikaw ang naiwan dito, ikaw na ang mas nakakaalam sa lahat. Ganyan ka pa rin pala, mababa ang tingin mo sa akin." Naningkit ang mga mata ni Marco. "Hindi kita minamaliit, Miko. Gusto kitang protektahan." Natahimik si Miko sa narinig, pero hindi niya ipinakitang nag-alinlangan siya. Sa halip, sinamaan niya ng tingin ang kanyang kakambal. "Protektahan? Ano bang meron dito, ha? Ano bang dapat kong malaman?" Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila bago tuluyang nagsalita si Marco. "Hindi mo pa ba napapansin? Simula nang bumalik ka rito, ang tingin ng mga tao sa'yo, parang ano? Parang isa ka sa kanila." Pagdating nila sa bahay, napansin agad ni Damian ang tensyon sa pagitan ng kambal. Nakaupo ito sa may balkonehe, nagyoyosi, habang tinititigan sila. "Anong problema niyo?" tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa kanila. Walang sumagot. Humakbang si Miko papasok sa bahay, pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ng ama, binitiwan niya ang isang tanong. "Totoo bang may sumpa ang pamilya natin?" Nag-freeze si Damian sa kanyang kinaupuan. Hindi niya inaasahang maririnig ito kay Miko. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya sumagot.
Sinong nagsabi sa'yo niyan? Tumawa si Miko nang may halong inis. So totoo nga. Lumingon si Damian kay Marco, pero hindi ito nagsalita. Tumayo siya at humarap sa kanyang anak. Tigilan mo na yang kakatanong, Miko. May mga bagay na hindi mo dapat. Hindi ko dapat malaman? Putangin na naman, pa. Ano bang tinatago niyo sa akin? Huwag mong sabihin na to para sa proteksyon ko. Sawang-sawa na ako sa palusot niyo ni Marco. Humakbang palapit si Damian, galit na galit. Huwag mo akong sigawan, bata ka. Pero sa halip na umatras, mas tumapang pa si Miko. Bakit? Totoo naman, di ba? Ano, may lahi tayong aswang? O kaya multo? O baka naman kulto tayo rito sa San Ignacio? Hindi inaasahan ni Miko ang ginawa ni Damian. Isang mabilis na hampas ang dumapo sa kanyang pisngi. Malakas. Napasinghap si Marco. Si Miko naman, hindi nakagalaw. Tila hindi siya makapaniwala. Pero imbes na sumigaw o lumaban, tumawa lang siya ng mapait. Tangina, bulong niya. May tinatago nga kayo. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, papasok sa madilim na silid. Gabi na. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tunog ng kuliglig mula sa labas. Sa loob ng kanyang silid, nakahiga si Miko sa kama. Hindi siya makatulog. Hindi lang dahil sa suntok ng kanyang ama, hindi lang dahil sa galit o inis. Kung hindi dahil may naririnig siyang bumubulong sa kanyang tenga. Hindi ito tunog ng tao. Isa itong halinghing, mabigat, mababa, at puno ng gutom. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Wala siyang makita, pero ramdam niya ang presensya nito. Gising ka pa. Napatigil ang hininga niya. Dugo mo. Nanginig si Miko. At nang lumingon siya sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas, nakatayo ang isang anino. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero alam niyang nakatingin ito sa kanya. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, mayroon itong parehong hugis ng katawan niya. Parang refleksyon niya mismo. Isang refleksyon na may mapupulang mata. Sa loob ng kanyang madilim na silid, nakahiga si Miko, gising pa rin. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang anino sa labas ng kanyang bintana, ang anino na kamukha niya, ngunit may mapupulang mata. Nilibot niya ang kanyang tingin sa loob ng silid. Tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa marahang ihip ng hangin sa labas. Panaginip lang siguro, bulong niya sa sarili, pero hindi niya lubos na mapaniwalaan iyon. Pumikit siya at sinubukang matulog. Sa kanyang panaginip, naramdaman niya ang lamig ng lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nakatayo siya sa isang madilim na gubat, napapalibutan ng malalaking punong may tila na bubulok na balat. Miko, napalingon siya. Isang boses, malalim, halos hindi makatao, ang tumawag sa kanya. Sa harapan niya, may isang malaking bato na tila isang altar. Sa ibabaw nito, may isang katawan. Hindi niya maaninag ang mukha, pero ramdam niyang may dugong dumadaloy mula roon, patungo sa lupa, na tila sumisipsip nito. At sa gilid ng altar, nakatayo ang isang figura. Kamukha niya. Miko. Muling tawag nito, ngunit nang magsimula itong lumapit, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya makagalaw. Naglakad ito palapit, at nang tuluyan niyang makita ang mukha nito. Si Marco. Pero hindi. Hindi ito si Marco. Bagamat kapareho ng kanyang kakambal, iba ang mga mata nito, pulang-pula, kumikinang sa dilim. At nang ngumiti ito, tumambad kay Miko ang mahahabang pangil nito, kasabay ng isang malalim na halakhak. Ang dugo natin, tayo ang susunod. Napabalikwas si Miko mula sa kanyang kama, humihingal at basang-basa ng pawis. Panaginip lang. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ngunit hindi niya maiwasang lingunin ang bintana. Wala nang anino, pero may isang bagay siyang napansin. Sa kanyang braso, may 3 mahahabang gasgas na hindi niya maalala kung saan niya nakuha. At sa gilid ng kanyang kama, may patak ng dugo sa sahig. Kinabukasan, hindi maalis ni Miko sa isip ang panaginip niya. Para itong masyadong totoo, lalo na sa mga sugat sa kanyang braso. Sa hapagkainan, hindi siya makatingin ng diretso kay Marco. Alam niyang hindi ito ang nakita niya sa panaginip, pero hindi niya mayalis ang pakiramdam na konektado ang kanyang kakambal sa lahat ng nangyayari. Napansin yon ni Marco. Anong problema mo? Malamig na tanong nito. Hindi mo ba ako sasabihin? Diretsong tanong ni Miko. Nagtama ang kanilang tingin. Anong ibig mong sabihin? Ito, Marco. Lahat ng lihim ng pamilya natin, sumpa o kung ano man yan. May nangyayari sa akin at hindi ako tanga para hindi mapansin. Hindi mo maintindihan, Miko. Putangina, sabihin mo sa akin kung anong dapat kong maintindihan. Biglang lumakas ang hampas ni Miko sa mesa, dahilan para mapatayo si Damian. Tama na yan, sigaw ng kanilang ama.
Pero hindi nakinig si Miko. Ano, Marco? Ano bang tinatago mo? Sino ba talaga tayo? Tumayo si Marco, mas mataas ang boses. Hindi mo pa dapat malaman. Hindi mo pa kaya. Biglang nanlamig si Miko. Hindi dahil sa galit ni Marco, kundi sa isang kakaibang enerhiya na biglang bumalot sa paligid. Napatitig siya sa mga mata ng kanyang kakambal. At sa isang iglap, parang nakita niya ulit ang pulang mata sa kanyang panaginip. Hindi niya napigilan ang sarili, isang mabilis na suntok ang tumama sa panga ni Marco. Bumagsak ito sa sahig. Pero imbes na magalit, dahan-dahang ngumiti si Marco habang pinupunasan ang dugo sa labi nito. Kita mo na, bulong nito. Unti-unti mo nang nararamdaman, di ba? Nanginginig ang kamao ni Miko. Anong ibig sabihin ng kakambal niya? Anong meron sa kanilang dugo? Naglalakad si Miko sa madilim na pasilyo ng lumang bahay ng kanyang lolo at lola. Matagal na niyang gustong umalis sa lugar na ito, sa probinsyang hindi niya nakasanayan, sa tahimik ngunit nakakakilabot na paligid, at higit sa lahat, sa presensya ng kakambal niyang si Marco, na tila nagbago mula nang dumating siya rito. Simula nang suntukin niya si Marco noong isang araw, naging mailap na ito sa kanya. Hindi ito makatingin ng diretso, pero may kakaibang ekspresyon sa mukha nito, parang may nililihim. Miko. Napahinto siya. May boses na tumawag sa pangalan niya. Napalingon siya sa likuran, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang tunog ng kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero muli niyang narinig ang tinig. Miko, halika. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas malapit ang boses. Mabilis siyang lumingon. Sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw, may nakatayo. Isang babae. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot siya ng lumang bestida na tila puno ng alikabok at putik. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero ramdam niya ang malamig na aura na bumabalot sa paligid. Miko, muling tawag ng babae, sabay abot ng kanyang kamay. Napaatras si Miko. Sino ka? Ngunit bago pa siya makatakbo, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at sa isang iglap, nawala ang babae. Ngunit naiwan ang tinig nito, isang bulong na tumagos sa kanyang pandinig. Itakbo mo ang dugo mo, bago mahuli ang lahat. Sa madilim na kubo sa likod ng bahay, tahimik na nakaupo si Marco sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang lolo Ambo ay nakatayo sa harap niya. May hawak na isang lumang aklat na puno ng mga simbolo at kakaibang mga guhit. Alam mong hindi mo ito dapat itinatago kay Miko, malamig na wika ng matanda. Nahuhuli pa siya, lolo, sagot ni Marco, mababa ang boses. Hindi pa siya handa. Handa o hindi, darating ang araw na malalaman din niya ang katotohanan. Ang dugo niyo ay hindi pangkaraniwan. Isa kayo sa huling tagapagmana ng lahi natin. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa tadhana. Napakuyom ng kamao si Marco. Hindi niya ito matatanggap. Hindi tulad ko, lolo. Mas mahina siya. Mas madaling matakot. At higit sa lahat, huminto siya. Hindi siya tulad natin. Natahimik si Lolo Ambo. Isinara nito ang aklat at tinitigan ang apo. Kung gayon, Marco, handa ka bang gawin ang nararapat? Handa ka bang tanggapin ang buong kapangyarihan ng dugo mo? Dahan-dahang tumango si Marco. Hindi lang ako handa, lolo, sagot niya, lumalalim ang kanyang tinig. Matagal ko nang hinihintay ito. At sa kanyang mga mata, isang mapulang liwanag ang biglang kumislap. Kinabukasan, abala si Damian sa pag-ayos ng kanilang sakahan nang mapansin niyang tahimik si Miko. Hindi ka ba natulog? Tanong niya sa anak. Hindi ako mapakali, papa, sagot ni Miko, hindi makatingin ng diretso. Parang may kakaibang nangyayari dito. Napasimangot si Damian. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Miko, biglang lumabas si Marco mula sa loob ng bahay. Seryoso ang mukha nito at parang may bumabalot na kakaibang enerhiya sa kanya. Nagkatitigan ang kambal. Tila may hindi nakikitang puwersa sa pagitan nila, isang misteryosong koneksyon na hindi nila maintindihan. Ilang araw na tayong hindi nag-usap, malamig na sabi ni Marco. Siguro kasi may nililihim ka sa akin, sagot ni Miko, matalim ang tingin. Humakbang si Marco palapit. Kung gusto mong malaman ang lahat, Anya, huminto ito ilang pulgada mula sa kanyang kakambal. Handa ka na bang marinig ang buong katotohanan? Sa isang iglap, bumigat ang paligid at ang hangin ay parang nagsimulang dumilim. Napasinghap si Miko. Ramdam niya ito, ang kilabot na gumagapang sa kanyang balat. Ano ba talaga ang lihim ng kanilang pamilya? At higit sa lahat, handa ba siyang harapin ang sarili niyang kapalaran? Sa ilalim ng anino ng lumang puno sa likod ng bahay, nagkaharap ang kambal, si Miko at Marco.
Walang gustong bumitaw sa matalim nilang titigan, tila may tahimik na digmaan sa kanilang mga mata. Sabihin mo sa akin, Marco, mading sabi ni Miko, ano ba ang tinatago mo? Ngumisi si Marco, pero hindi yon ngiting may saya, ngiting may lihim, may babala. Hindi mo gugustuhing malaman. Subukan mo lang, sagot ni Miko, inilapit ang mukha sa kakambal. Mula nang bumalik kami rito, pakiramdam ko may kakaiba sa'yo. Para bang hindi na kita kilala. Natahimik si Marco. Tumingala ito sa madilim na langit, tila may iniisip. Hanggang sa bumuntong hininga siya at bumulong, hindi ikaw ang unang may ganyang pakiramdam, Miko. Napakunot noo si Miko. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, lumabas mula sa dilim si Lolo Ambo. Tama na yan, kayong dalawa, matigas na sabi nito. Hindi ito ang tamang oras. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may takot na hindi may tatago. At doon nagsimulang gumapang ang pangamba sa puso ni Miko. Kinabukasan, sa gilid ng palayan, nagkasalubong si Miko at Marco. Kasama ni Miko ang dalaga nilang kapitbahay, si Annabel. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Marco kay Miko, pero agad niyang napansin si Annabel. Nanlaki ang mga mata ni Marco, pero hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Annabel. Nagkatinginan sina Miko at Annabel. Bakit, Marco? Bawal ba akong makasama si Miko? Tanong ng dalaga, nakataas ang kilay. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Miko, hindi mo ba alam kung sino talaga siya? Nagpanting ang tenga ni Miko. Anong pinagsasasabi mo? Huwag kang maniwala diyan, putol ni Annabel. Gumagawa lang yan ng kwento. Pero sa likod ng boses ng dalaga, may bahid ng kaba. Hindi mo naiintindihan, Miko, mariing sabi ni Marco. Ang pamilya niya at ang pamilya natin, hindi sila kailanman dapat magkasundo. At bakit? Sigaw ni Miko. Hindi agad nakasagot si Marco. Hanggang sa marahang lumapit si Annabel at hinawakan ang braso ni Miko. Aalis na tayo dito, sabi niya. Huwag mong pakinggan ang kapatid mo. Tila biglang lumamig ang hangin. Humakbang si Marco, hinawakan ang balikat ng kakambal, at bumulong, kung sasama ka sa kanya, mag-ingat ka, Miko. Dahil baka hindi mo na matakasan ang kapalaran mo. Habang naglalakad pauwi sina Miko at Annabel, hindi mawala sa isip ni Miko ang mga sinabi ng kakambal. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang lihim na hindi sinasabi sa kanya? Habang papalapit sila sa bahay, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Nang sumulyap siya kay Annabel, nakita niyang putlang-putla ito. Oy, ayos ka lang? Tanong niya. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang may dumaan na malamig na hangin. At sa dulo ng daan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakatayo. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na bestida, at may mahahabang kuko. Ang kanyang mga mata, mapula. Napahigpit ang hawak ni Annabel sa braso ni Miko. Lumayo tayo dito, bulong niya. Ngunit bago pa sila makatakbo, narinig nila ang malamig at lumang tinig ng babae. Miko, ang dugo mo, bumabalik na sa tahanan nito. At sa isang iglap, bumalot ang kadiliman sa paligid. Pinagpapawisan si Miko habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Ang matandang babaeng may mapulang mata ay nakatingin sa kanya, tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Si Annabel naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, halatang natatakot. Miko, umalis na tayo, bulong ng dalaga, nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang malalim at malamig na halakhak ang pumuno sa paligid. Hindi ka maaring tumakas sa sarili mong dugo. Sa isang iglap, dumilim ang paligid. Sa pagitan ng anino at liwanag ng buwan, biglang may lumitaw na malalaking itim na anino sa likod ng matanda, tila mga halimaw na nagmamasid. Napaatras si Miko, ngunit nang lumingon siya kay Annabel, mas lalo siyang kinilabutan. Ang kanyang kasamang dalaga, nakayuko, nanginginig at sa isang iglap, bumagsak sa lupa. Annabel, sigaw niya, pero bago pa siya makalapit, biglang bumigat ang kanyang katawan. Para bang may kung anong puwersang nagpapahina sa kanya. Dumating na ang panahon, anak ng dugo, bulong ng matanda. Nagising si Miko sa loob ng madilim na silid. Ang paligid ay puno ng anino at isang malakas na alingaw-ngaw nang bumubulong sa kanyang isipan. Miko, bumalik ka. Huminga siya ng malalim at pilit na bumangon. Asan ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan sa harapan niya, at mula sa dilim, lumitaw si Marco. Miko, malamig na sabi ng kakambal. Marco, anong nangyayari? Asan tayo? Tanong ni Miko, pilit na lumalapit sa kapatid. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Marco.
Hindi mo pa ba naiintindihan? Sagot nito. Dumating na ang araw na dapat nating tanggapin kung sino tayo. Anong pinagsasasabi mo? Napailing si Marco, saka sumulyap sa isang lumang salamin sa dingding. Tumingin ka, Miko, anya. Dahan-dahang lumapit si Miko sa salamin. Ngunit nang silipin niya ang sarili, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang kanyang mga mata, mapula. Ang kanyang balat, tila nagbabago. At sa kanyang likuran, unti-unting lumilitaw ang anino ng isang nilalang, isang halimaw. Napaatras siya, nanginginig. Hindi ako ito, sigaw niya. Ngunit seryosong lumapit si Marco at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Hindi mo na mababago ang tadhana natin, kapatid, anya. Dahil ang dugo natin ay dugo ng aswang. Nanginginig si Miko habang nakatitig sa sariling refleksyon sa lumang salamin. Ang kanyang mga mata, mapulang tila nag-apoy sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang kanyang anino, nagkakaroon ng kakaibang anyo. Hindi tumaari, bulalas niya, mabilis na umatras. Ngunit mahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang balikat. Tanggapin mo na, Miko, malamig na sabi ng kakambal. Hindi tayo ordinaryong tao. Ang dugo natin ay may sumpa, may kapangyarihan. Pinili tayo ng ating lahi. Hinawi ni Miko ang kamay ng kapatid at umatras, umiiling. Hindi ako katulad mo, Marco. Hindi ako halimaw, sigaw niya. Napatingin si Marco sa kanya. Ang ekspresyon nito ay tila nasasaktan ngunit nananatiling matigas. Alam mo bang sinabi ko rin yan noon? Bumuntong hininga si Marco. Pero anong nangyari? Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Ang gutom, ang pangangailangan. Muli siyang lumapit kay Miko, mas malakas na ngayon ang kapangyarihang bumabalot sa kanya. Dumating na ang oras mo, kapatid. Nakatayo sina Miko at Marco sa gitna ng madilim na gubat sa likod ng bahay ng kanilang lolo at lola. Ang buwan ay mataas na sa langit, kulay dugo ang kaningningan. Hingal na hingal si Miko matapos tumakbo palayo sa kakambal, ngunit alam niyang hindi siya makakatakas. Bakit mo ko hinahabol, Marco? Sigaw niya. Hindi ko tinatanggap ang sumpang to. Ngumisi si Marco, tila naawa sa kanyang kakambal. Miko, hindi mo ba nararamdaman? Masyado kang lumalaban, pero alam mong unti-unti na rin itong bumabalot sa iyo, anya. Napatingin si Miko sa sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Parang may bumubulong sa kanyang isipan, isang gutom na hindi niya maunawaan. Ayaw kong maging tulad mo, anya, nanginginig. Nagbago ang ekspresyon ni Marco, mula sa pagiging kalmado, naging mabangis. Alam mo bang hindi ko ginusto to, Miko, singhal nito. Pinilit akong yakapin ang sumpa natin. Hindi mo alam ang sakit, ang gutom. Pero dumaan ako sa lahat ng yon para lang tanggapin kung sino ako. Hindi kita naiintindihan. Tama ka, hindi mo pa naunawaan. Muling lumapit si Marco, mas bumibigat ang kanyang presensya. Pero malapit mo nang maramdaman. At bago pa makatakbo si Miko, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya. Hindi isang suntok, kundi isang hindi nakikitang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Napahiga siya sa lupa, halos hindi makahinga. At sa kanyang harapan, dahan-dahang lumuhod si Marco, pinapanood siya. Pasensya ka na, kapatid, bulong nito. Pero hindi mo ito matatakasan. Habang nag-agaw dilim ang kanyang ulirat, bumalik sa alaala ni Miko ang isang lumang pangyayari, isang memoryang matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Isang bata siya noon, umiyak sa gitna ng ulan. Sa harapan niya, si Marco, duguan ang kamay at walang ekspresyon ang mukha. Sa tabi ni Marco, isang hayop o nilalang ang nakahandusay sa putikan. Miko, huwag kang matakot, sabi ng batang si Marco noon. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Napahawak ang batang Miko sa sariling mukha, nanginginig. Marco, anong ginawa mo? Napapikit siya at bumalik sa kasalukuyan. Ngunit nang dumilat siya, wala na siyang nararamdamang takot. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Mainit, mabigat. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang sinasabi ni Marco. Mabigat ang pakiramdam ni Miko nang bumangon siya mula sa malamig na lupa. Malalim ang paghinga niya, ramdam ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Para bang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang dugo, isang bagay na hindi niya lubusang maunawaan, ngunit unti-unting nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa harapan niya, nakatayo si Marco, nakangiti ng may bahagyang pagmamataas. Ngayon mo na ba naiintindihan, Miko? Tanong nito. Hindi mo na ito matatakasan. Napakuyom si Miko sa kanyang mga kamao. Wala akong balak sumunod sa yapak mo, Marco.
Hindi mo na ako kailangang sundan, kapatid. Dahil kusa kang mahuhulog sa dilim. Biglang may narinig silang malalakas na yabag mula sa kagubatan. Pareho silang napatingin sa direksyon nito. Si Annabel. Nakangiti ito ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Miko, mahina nitong tawag. Bakit ka nandito, Annabel? Tanong ni Miko, lumalapit sa dalaga. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Marco, mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Huwag kang lumapit sa kanya, babala nito. Bakit? Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, doon naunawaan ni Miko ang isang bagay na hindi pa niya napagtatanto noon. May itinatagong lihim si Annabel. Nakatayo lang si Annabel, hindi umatras. Ang kanyang mga mata ay tila may lungkot at pagsuko. Anong tinatago mo, Annabel? Tanong ni Miko, patuloy ang pagkalampag ng kanyang puso. Hindi ito ang tamang panahon para malaman mo, Miko, mahina nitong sagot. Pero isang bagay ang gusto kong sabihin, hindi kita iiwan, kahit ano pa ang mangyari. Napakunot noo si Miko. Anong ibig mong sabihin? Si Marco ang sumagot para sa dalaga. Siya ang dahilan kung bakit tayo nasa panganib, Miko, malamig nitong sabi. Siya at ang pamilya niya ang nagpasimuno ng giyera laban sa ating lahi noon. Hindi makapaniwala si Miko sa narinig. Annabel, totoo ba to? Tahimik lang ang dalaga, ngunit hindi nito itinanggi. Sa isang iglap, napuno ng galit ang mga mata ni Marco. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan, anya, sabay tingin kay Miko. Kung hindi mo kayang tapusin ang dapat tapusin, ako ang gagawa. Lumabas ang matatalas na pangil ni Marco. Napaatras si Annabel, ngunit hindi siya sumigaw. Alam niyang darating ang sandaling ito. At sa isang saglit, umatek si Marco. Ngunit bago pa niya maabot si Annabel, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya, dahilan upang siya ay mapaatras. Si Miko. Nakatayo ito sa pagitan nila, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pulang liwanag. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mo munang lumaban sa akin, madiin nitong sabi. Nagtagpo ang mga mata ng kambal, at sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw. Hindi ito basta-bastang alitan lamang. Ito ay isang digmaan. Nag-apoy ang titig ni Marco kay Miko, waring sinusukat kung handa nga ba talaga ang kakambal na ipagtanggol si Annabel. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang kumampi ni Miko sa isang kaaway. Samantala, si Annabel ay tahimik na nakayuko. Animoy may kinikimkim na lihim na hindi pa niya kayang ibunyag. Miko, lumayo ka riyan, madiin utos ni Marco. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mo munang dumaan sa akin, matigas na sagot ni Miko. Napangisi si Marco, halatang hindi nagustuhan ang sagot ng kakambal. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Miko, ani Marco. Ang pamilyang iyan ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa ngayon. Ang mga ninuno niya ang sumumpa sa ating lahi. Napatitig si Miko kay Annabel. Annabel, totoo ba ang sinasabi ni Marco? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumingin si Annabel sa kanya, bakas sa kanyang mga mata ang takot at lungkot. Hindi ko naisitago ito sa'yo, Miko, sagot niya, pero may kasaysayan nga ang pamilya ko at ang pamilya ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Miko. Paano mo nalaman? Napabuntong hininga si Annabel at muling tumingin kay Marco, saka kay Miko. May kasunduan noon ang angkan ninyo at angkan ko, panimula niya. Noong unang panahon, may isang aswang na nagmahal sa isang babae mula sa pamilya namin. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan, ngunit nang malaman ito ng inyong lahi, tinutulan nila ito. At ano ang ginawa nila? Malamig na tanong ni Marco. Pinatay nila ang babae, sagot ni Annabel, puno ng pait ang tinig. At bilang ganti, isinumpa ng pamilya namin ang inyong lahi, isang sumpang magpapatuloy sa dugo ng bawat henerasyon. Natahimik si Miko, hindi makapaniwala sa narinig. Si Marco naman ay nanlilisik ang mga mata. Kaya pala tayo isinumpa, dahil sa pagtataksil ng isang babae mula sa pamilya mo, galit niyang bulalas. Marco, hindi ko naman kasalanan ang nangyari noon, sigaw ni Annabel. Hindi mo man kasalanan, pero ikaw ang bunga ng kanilang dugo, sagot ni Marco. At alam mong kailangang tapusin ang sumpa sa isang paraan lang. Nagpambuno ang magkapatid, malakas si Marco, ngunit ngayon, pakiramdam ni Miko ay may bumabalot na kakaibang enerhiya sa kanya. Parang may bumubulong sa kanyang isipan, isang tinig na hindi niya mawari kung kanya o mula sa kung anong nilalang na gumising sa kanyang dugo. Nagising na nga ba ang tunay niyang pagkatao? Gumuho ang lupa sa ilalim ni Miko at Marco sa lakas ng kanilang sagupaan. Parang kulog ang bawat hampas, bawat salpukan ng kanilang lakas. Si Annabel ay napatakbo palayo, ngunit hindi niya maiwan si Miko. Miko, tama na, sigaw niya.
Ngunit tila wala nang naririnig si Miko. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na lakas ng kanyang dugo. Ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya, ngunit kasabay nito ang hindi may paliwanag na gutom. Si Marco naman ay napangisi, tila ba natuwa sa pagbabago ng kakambal. Nararamdaman mo na, hindi ba, Anya? Dahan-dahan nang bumabalot sa'yo ang sumpa natin. Wala ka nang kawala. Marco, nangangatog na bulong ni Miko. Ano ba talaga tayo? Ngumisi si Marco at lumapit. Tayo, Miko, ay nilalang na hindi kailanman makatatakas sa ating kapalaran. Sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa likuran nila. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa dilim. Matagal ko nang inaasahan ang pagbabalik ninyong dalawa. Si Lolo Ambo. Nakatingin ito kay Marco, saka kay Miko. Panahon na para malaman ninyo ang buong katotohanan. Mabigat ang titig ni Lolo Ambo sa kambal. Tila nag-alab ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan sina Miko at Marco na parehong halatang naguguluhan. Matagal na kitang hinihintay, Miko, anang matanda, sabay lingon kay Marco. At ikaw naman, Marco, hindi na ako nagulas sa naging desisyon mo. Nagkatinginan ang kambal. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Tanong ni Miko. Lumakad si Lolo Ambo palapit, ang kanyang tungkod ay bumabaon sa malambot na lupa sa bawat hakbang. Bago pa kayo isilang, may propesya nang bumabalot sa inyong dugo, paliwanag niya. Sa inyong angkan, laging may ipinapanganak na kambal kada ilang henerasyon. Ngunit hindi ito basta kambal, sila ang magpapasya ng magiging kapalaran ng ating lahi. Nanlaki ang mga mata ni Miko. Anong ibig mong sabihin? Isa sa inyo ang mamumuno sa ating lahi, sagot ng matanda. At ang isa ang magwawakas nito. Nagtagpo ang tingin ng kambal. Ako ang dapat na mamuno, mading sabi ni Marco. Tinatanggap ko ang kapalaran ko bilang tagapagmana ng ating lahi. Ngumiti si Lolo Ambo, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. At ikaw naman, Miko, bumuntong hininga ang matanda. Ikaw ang itinakdang pumigil sa kanya. Hindi makapaniwala si Miko sa narinig. Siya, ang pipigil kay Marco. Hindi ako naniniwala sa propesya, sigaw niya. May sarili akong desisyon. Hindi ko kailangang labanan ang kakambal ko. Kung ganon, tinatanggap mo bang maging alipin ng ating lahi? Singhal ni Marco. Hindi ko alam, sigaw ni Miko. Pero hindi kita kaaway, Marco. Napangisi si Marco, isang mapanuksong ngiti na tila nagsasabing, hindi mo lang ito naiintindihan ngayon. Dati, naniwala rin ako na may ibang paraan, Anya. Pero hindi mo pa nakikita ang buong katotohanan, Miko. Tama na, sigaw ni Annabel, lumapit ito sa pagitan ng kambal. Ano mang sumpa o propesya ang bumabalot sa inyong dalawa, nasa inyo pa rin ang desisyon kung paano ninyo haharapin ang lahat ng ito. Saglit na natahimik ang magkapatid, hanggang sa marinig nila ang isang malalim na ungol mula sa kagubatan. Isang anino ang gumalaw sa dilim. Huli na, malamig na sabi ni Marco. Papunta na sila. Sino? Tanong ni Miko. Napatingin si Lolo Ambo sa paligid, tila may kinakatakutan. Ang mga bantay ng sumpa. Bulong niya. Ang mga tagapangalaga ng ating lahi. Biglang lumitaw mula sa dilim ang maraming pares ng pulang mata. Dahan-dahan silang lumapit, ang kanilang mga hulma ay hindi pangkaraniwang tao. Matatalas ang kanilang pangil, mahahaba ang kanilang mga kuko, at ang kanilang balat ay kasing itim ng gabi. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Miko, sabi ni Marco. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang susunod nilang biktima. Nang lumapit ang mga nilalang mula sa kadiliman, ramdam ni Miko ang bigat ng kanilang presensya. Para silang anino ng kamatayan, bumubulong sa hangin ng kanilang malaswang halakhak. Oras na para piliin mo ang panig mo, Miko, malamig na sabi ni Marco. Dahil kapag hindi ka pumili, sila na ang magpapasya para sa'yo. Napaatras si Miko. Naramdaman niya ang nanginginig na kamay ni Annabel sa kanyang braso. Miko, anong gagawin natin? Bulong ng dalaga. Si Lolo Ambo naman ay mahigpit na hawak ang kanyang tungkod, nakatutok ang tingin sa mga nilalang. Kailangang lumayo tayo rito, Anya. Hindi pa kayo handa. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang nilalang ang biglang sumugod. Napakaliksi nito, halos hindi makita ang paggalaw sa dilim. Miko, lumayo ka, sigaw ni Lolo Ambo. Ngunit sa halip na tumakbo, biglang gumalaw ang katawan ni Miko sa hindi niya may paliwanag na paraan. Parang may kung anong puwersang gumagabay sa kanya. Napasuntok siya at sa kanyang gulat, tumalsik ang nilalang sa lakas ng kanyang tama. Nagkagulatan ang lahat, lalo na si Marco. Hindi mo pa alam, pero nagigising na ang dugo mo, Anya, tila may halong paghanga at inggit. At kapag tuluyan ng nagising ang kapangyarihan mo, malalaman mo kung sino ka talaga.
Duguan ang nilalang na sinuntok ni Miko, ngunit hindi ito umatras. Sa halip, ngumisi ito, ipinakita ang mahahaba nitong pangil. Matapang ka, bata, garalgal nitong tinig. Pero sapat ba ang tapang mo para mabuhay? Mula sa likuran, may isa pang anino ang sumulpot, mas malaki, mas nakakatakot. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, sabi nito. Bago pa makakilos si Miko, biglang lumundag si Marco sa harapan niya. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang nilalang at pinunit ang lalamunan nito gamit ang matatalas niyang kuko. Nagtilamsikan ang dugo. Napatitig si Miko sa kakambal niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Marco, ngumiti ito, ngunit puno ng dugo ang kanyang mukha. Ngayon mo na ba naiintindihan, Miko? Sa paligid, mas lalong dumami ang mga nilalang. At sa pagkakataong ito, alam ni Miko na wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Humihingal si Miko. Ramdam niya ang malamig na pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo. Nakatitig siya sa kakambal niyang si Marco, ang lalaking buong tapang na pinatay ang isa sa mga nilalang sa harapan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang palakasin ang loob niya. Marco, anong ginawa mo? Mahina niyang tanong. Ngumisi si Marco, pinahid ang dugo sa kanyang labi. Ginawa ko lang ang dapat gawin, kapatid. Bumaling si Lolo Ambo kay Miko. Wala na tayong oras, apo. Kailangan nating umalis bago pa sila tuluyang magtipon. Ngunit bago pa sila makagalaw, lumabas mula sa dilim ang isang matandang babae. Kulubot ang balat, maputla ang mga mata, at may dalang tungkod na ukit sa sinaunang mga simbolo. Wal kayong matatakasang kapalaran, aniya, malamig at malalim ang tinig. Ang inyong lahi ay isinumpa upang maghari sa kadiliman o mapuksa sa liwanag. Biglang nagdilim ang paningin ni Miko. Sa isang iglap, para siyang hinila sa ibang mundo. Nakakita siya ng mga lumang imahe ng mga taong tulad niya, mga nilalang na may pulang mata, mahahabang pangil, at matatalas na kuko. Nakita niya ang isang kambal sa isang sinaunang altar, ang isa'y naging hari ng kanilang lahi, at ang isa'y sinunog ng buhay bilang sakripisyo. Napaluhod siya sa lupa, hawak ang kanyang ulo. Miko, sigaw ni Annabel, mabilis siyang nilapitan at inalalayan. Ngunit si Marco ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Nakita mo na, hindi ba, sabi nito. Isa sa atin ang mamumuno, at ang isa mamamatay. Nagkatinginan ang kambal. Sa likuran nila, dahan-dahang lumalapit ang matandang babae, at sa kanyang mga mata, may dalang matinding misteryo at panganib. Ngayon, ano ang pipiliin mo, Miko? Nanginginig ang katawan ni Miko, habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat mula sa nakakatakot na pangitaing kanyang nakita. Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Annabel na mahigpit na nakakapit sa kanya. Tila umaasang hindi siya bibitawan. Isa sa atin ang itinakda upang mamuno. Malamig na sambit ni Marco, nakatitig sa kanya ng matalim. At isa ang kailangang isakripisyo. Napailing si Miko. Hindi ko matatanggap yan, Marco. Hindi ako papayag na mamili sa pagitan nating dalawa. Mula sa likuran nila, muling nagsalita ang matandang babae. Ang kanyang tinig ay parang anino ng nakaraan. Hindi mo maaring takasan ang dugo mo, Miko, Anya. Ang inyong lahi ay matagal nang hinati sa dalawa, ang tagapagmana at ang alay. Naginit ang ulo ni Miko. Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan nyo. Hindi ko hahayaang magbuwis ng buhay ang isa sa amin para lang sa isang sumpa. Ngunit ngumiti lamang si Marco, may bahid ng lungkot at awa ang kanyang mga mata. Miko, hindi ikaw ang may pagpipilian dito. Tadhana na ang nagdesisyon. Nagsimulang lumindol ang lupa. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kadiliman, at unti-unting lumitaw ang iba pang mga nilalang na may pulang mata at matutulis na pangil, nakapaligid sa kanila. Narito na sila, sabi ni Lolo Ambo, hinigpitan ang hawak sa kanyang tungkod. Panahon na para ipaglaban ninyo ang inyong kapalaran. Humakbang si Marco palapit kay Miko. Kapag dumating ang oras, kakampi mo ba ako o kalaban? Napatitig si Miko sa kanyang kakambal, sa lalaking nakasama niya sa sinapupunan, ngunit ngayoy tila isa ng estranghero. At sa kanyang puso, isang tanong ang bumabagabag, kapalaran ba ang huhusga sa kanila o kaya pa niyang baguhin ang kanilang tadhana? Sa ilalim ng madilim na kalangitan, pumalibot ang mga nilalang na nagtataglay ng parehong dugo na nananalaytay sa mga ugat ni Miko at Marco. Ang kanilang pulang mata ay nagliliyab sa gutom at pagkasabik, tila hinihintay ang susunod na hakbang ng kambal. Tahimik si Marco, ngunit sa kanyang mukha ay bakas ang kasiguraduhan. Samantalang si Miko naman ay hindi pa rin makapaniwala sa tadhanang kanilang hinaharap. Hindi ko matatanggap ito, Marco, mahina ngunit mariing sabi ni Miko. Hindi ko kayang lunukin ang sumpa ng ating lahi.
Ngunit ngumisi lamang si Marco. Hindi mo ito matatakasan, Miko. Ang dugo natin mismo ang humihila sa atin pabalik. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin, kasabay ng paggalaw ng mga nilalang. Lumapit ang matandang babae, ang kanilang tagapagbantay mula pa noon, at marahang tinapik ang tungkod sa lupa. Panahon na, Anya. Ang huling pagsubok ay nasa inyong harapan. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang anino. Isa itong napakalaking nilalang, may mahahabang kuko at matutulis na pangil. Mula sa itim nitong balat ay lumalabas ang malausok na enerhiya na nagpapakita ng tunay nitong kasamaan. Siya ang susubok kung sino sa inyo ang tunay na karapat-dapat, sabi ng matanda. Mabilis na umatras si Annabel, mahigpit na hawak ang kamay ni Miko. Miko, huwag kang sumugal. Ngunit bago pa siya makasagot, lumundag si Marco palapit sa halimaw. Gamit ang hindi may paliwanag na bilis, inundayan niya ito ng isang matalim na hampas gamit ang kanyang matatalas na kuko. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi ito nasaktan. Tumabi ka, Marco, sigaw ni Miko, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang paggalaw ng kakaibang enerhiya sa kanyang loob. Para bang isang matagal nang natutulog na kapangyarihan ang biglang nagising. Nang umataking muli ang halimaw, bumukas ang mga mata ni Miko, at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang pulang liwanag na sumiklab sa kanyang mga mata. Siya ba ang tinutukoy na tagapagmana? O siya ang isinumpang alay? Habang nagsasalpukan ang dugo at kapangyarihan, unti-unti nang nagiging malinaw ang sagot. Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.